Okay. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Enzo de Borja, an alumnus of the UP Diliman Department of Political Science and the Project and Research Assistant for UP sa Halalan. And tonight we are very proud to hold the first of our series of spaces for our discussion on the 2025 midterm elections. Para po sa kaalaman ng lahat, the UP sa Halalan project of the Department of Political Science brings the national university's expertise in political science, governance, civic engagement, and other fields to the voting population in order to help them form a well-informed and a well-educated electing citizenry. So you may visit our website po at halalan.up.edu.ph or our Facebook page at fb.com/UP sa halalan. And of course, please follow us here on Twitter or X for regular updates. And tonight we are very pleased to have esteemed panelists from the UP Department of Political Science. Now I'm giving the floor to Professor Jean Franco. She will be our moderator for tonight. Hello, can you hear me? Audible pa man. Magandang gabi sa inyong lahat. Welcome to the UP sa Halalan X-Space Discussion. Ang titulo po ng aming discussion ngayong gabi ay Political Dynasties. Umay na ba kayo? My name is Jean Encinas Franco from the Department of Political Science, and I am joined tonight by my colleagues. One is the current chair of the Department of Political Science, Professor Aris Arugay. The other is the former chair, Professor Jorge Tigno. And the third person who will speak tonight would be Professor Alicor Panao. No? Naisipan po namin na bigyang daan ang pag-uusap tungkol sa political dynasty dahil alam naman natin na nung nakaraang linggo at ay nagsimula na ang filing of candidacy. No? At matatapos ito ngayong bukas, no? Tuesday, October 8. And recent developments tell us that mukhang ang dinastiya, political dynasties ay palago ng palago sa ating bansa. And minabuti namin na bigyang pansin ang issue na to dahil marami kaming nababasa tungkol sa mga kuro-kuro ng ilan about political dynasties. And in fact, I think it warrants a serious discussion dahil ito ay isang issue na kinaharap natin ngayon at maaring sa matagal pang panahon. Ano? So, tingin ko, simulan natin sa isang tanong na tingin ko maraming tatanong, lalo na yung mga kabataan na nakikinig. Ito bang political dynasty ngayon lang o meron na rin nung nakaraan, nung 1950s, 60s? Saan ba nagsimula ito? At may kaibahan ba yung recent developments last week, no? Na maraming nagfa-file doon sa kung paano, kung meron mang dinastiya noon, no? Siguro kahit kanino sa tatlong ating speaker for tonight ang maaaring sumagot sa tanong na ito. Sir Georgie, would you like to begin? For our panelists po, kindly request lang po to open your mics so we can approve it po. Kasi sa mga pag-aaral, may mga, of course, nagbabanggit na ng political dynasties noong 1950s, 1960s. At maaaring ito ba yung bang mga political dynasties noon continuation ng nagaganap ngayon o meron bang kakaiba doon sa recent developments? Ito sana yung isang mahalaga ring malaman siguro ng mga listeners natin ngayon. Sino kaya ang gustong magsalita? Sir Georgie, Sir Aris. Ako na mauna, okay lang ba? Oh, sure. Sige. Sige, magandang gabi po sa ating lahat. Tingin ko hindi naman bagong phenomenon yung political dynasties. In fact, kaya nga yung 1987 Constitution, maliwanag siya dun sa nilagay niya na prohibited siya kasi parang typical na ito sa kalakaran sa politika sa Pilipinas. So una yun, hindi siya bago.
sa kasaysayan natin siya, kaya nga may mga protective mechanisms na nilagay ang Constitution. Pero ibang bagay yung pagpapaliwanag na to. At pangalawa, hindi rin naman exclusive or natatangi yung bansa natin na may mga political dynasties. I mean, United States, Japan, Mexico, Brazil, Korea, what have you. I mean, yung maraming demokrasya ay may mga political dynasties. Mm-mm. Okay. So, pero ito ba ay may kaibahan doon sa mga political dynasties sa ibang bansa, Prof. Alicor? Walang Yung nangyayari sa atin ngayon. sa akin, no, wala namang pagkakaiba ang mga dynasty dahil ang tingin ko rito, kung nagagamit mo, halimbawa, yung pamilya mo, sa maraming paraan, lalo na kung makakuha ng political capital at maluklok ka, gagamitin mo yun. Kaya lang, may tinatawag kasi tayo halimbawa sa disiplina natin na institutionalism, halimbawa, di ba? Yung bang tipong, kung ano kasi yung rules na sinet ng, halimbawa, ng political system mo, may epekto ito para ma-incentivize or halimbawa ma-encourage ka na lalong magbuo ng political dynasties. Now, typically, medyo medyo technical to kasi kadalasan, halimbawa, ang mga mamamayan, tinitingnan niya yung political dynasty na parang cause, no? Tapos may epekto, halimbawa, kahirapan, corruption. Pero ang totoo, maraming paraan ng pagtingin nito. Posible yan kasi ng dynasty ay outcome ng institutions. Like halimbawa, meron ba kayong term limit o wala? Tayo meron. Meron ba tayong malakas na political party o wala? Wala tayong malakas na political party. So magsa-substitute. Halimbawa, di ba? Kapalit ng mga programmatic political parties ay yung mga dynasties. Okay, tawagin ko naman si Sir Joji. Sir Joji, would you like to add to what Alicor said a while ago? Okay, thank you, Jean. Magandang gabi sa ating lahat. Just to parang clarify lang siguro yung sinabi ni Alicor, no? Kasi a dynasty represents a sequential process of succession base sa dugo, no? Base sa kapamilya, no? Sequential, no? Serial, no? Merong papasok na politiko at yung papalit sa kanya ay kamag-anak din niya, no? And this is what we see in many other countries, no? Yung ama sinasucceed ng anak, no? Pero I think ang peculiarity sa Pilipinas hindi lang siya sequential, hindi lang siya serial in that sense, no? Pero parallel, no? Hindi lamang yung ang tawag nito yung mayor, governor, pero may iba pang mga posisyon na sabay-sabay, no? Na inookupa ng iisang pamilya o ilang pamilya lamang, no? And this I think is a peculiarity. Siguro makikita rin natin siya sa ibang mga Southeast Asian countries, no? But mas pronounced I think sa Pilipinas, sa kaso ng Pilipinas. Ngayon pag pinag-uusapan ang ang pamilya, ang kahalagahan ng pamilya, families have been around even before political parties ever existed, no? So predate siya. And therefore, mas malakas ang kapit, no? Hindi lamang sa mga politiko, pati rin sa mga botante, no, sa taong bayan. Malakas ang kapit ng pamilya more than yung mga institutions na nakikita natin ngayon that represent modern society, no, katulad ng political parties, no? Kaya mahirap kalabanin. I'm not saying imposible kalabanin, pero mahirap talagang ma-overcome, no, yung ganong klaseng tendensiya sa mga lipunan. Okay, thanks Sir Joji. Prof. Aris, would you like to add? Bago ko itanong yung mga tanong na galing sa Facebook. We are live on Facebook too. Sige. Thank you, Jean. Magandang gabi sa ating lahat. Siguro yung dagdag ko lang is that hindi naman natin sinasabi na yung political leadership hindi pwedeng mapasa genetically. Kasi if you notice, no, pati sa professions nangyayari din naman yan, di ba? May sa medisina, sa business, no? Ngunit ang kahalagahan dito is this is something that also needs to be earned. If dun sa mga nakakaalam na taga-pakinig natin sa Plato's Republic, in fact sinabi ni Plato, 'di ba? Ang rulers dapat walang pamilya.
O kaya kung may pamilya man, collective. Ibig sabihin, walang private families. Kasi since the first serious work on politics, na-expose na talaga that yung corrupting influence, no, ng private family. However, no, di naman natin sinasabi that biology is destiny. Mismong si Plato nagsabi na nature is not enough. To produce good leaders, you need both nature and nurture. No? Kaya lang sa tingin ko, no, sa konteksto ng Pilipinas, ang lumalabas kasi, I think ang observation ko before, parang division of labor eh. So kunyari may isang De Buena Familia, ibig sabihin very notable, parang merong isang alay sa politika, isang alay sa business, isang alay sa iba't ibang sectors. What we're seeing right now is, hindi eh, parang all their eggs are in the politics basket and they continue with their other interests, no? Simultaneous with holding political office, no? Mapa-media man 'yan, mapa-business man 'yan, kahit sabihin na natin na kailangan mag-divest, 'di ba? But you know, uh, uh, ang problema sa batas natin hindi naman siya nai-implement talaga, yung mga conflicts of interest. So I think what is happening right now is talagang politics is becoming a family business. Entrenchment sa tingin ko yung pinakamatinding development sa politika sa Pilipinas. So much so that politicians don't see na pwedeng mamili. Ibig sabihin, I can have my cake and eat it too. Pwede ako maging politiko, pero artista pa rin ako. Pwede ako maging politiko, pero nandun pa rin ako sa business namin, no? Pwede pa rin ako mangkamkam ng lupa, etc. So, yung sa tingin ko yung sorry to use the term, yung parang hindi na nahihiya, no? Yung entrenchment. I think that's the major thing that we're seeing right now na nakakabahala. Yun. Oo, sususugan ko lang, Prof. Aris, no? Oo nga, sabi mo hindi na nahihiya. Ako nga parang ano rin eh, meron na ring element ng pagsasamantala dun sa kanilang political power or yung kanilang popularity. Ngayon, merong isang tanong, hindi ko alam kung pwede kong banggitin ang pangalan niya, pero may nagtanong, may mabuti bang nadudulot ang political dynasty? Ano ang mga hindi mabuting dulot ng political dynasty dahil nagiging talamak na ito sa bawat syudad or even at the national level? Prof. Alicor, baka pwede mo sagutin? Mahirap kasi i-define ko ano yung hindi mabuti dahil normative yun. No? So halimbawa kung ako tatanungin, no? Tapos halimbawa empirical yung gusto nating sagot, di ba naghahanap tayo ng indicators? Like halimbawa, gumanda ba yung pamamalakad halimbawa in terms of pananalapi? Now, pagka halimbawa ganun, no, yung bibigyan natin ng konkretong measure or operationalization yung otherwise normative na question na nakabubuti. Ang totoo niyan, evidence, kasi may mga gumagawa rin naman study, mixed eh, halo. Ibig sabihin, hindi ba may mga, alam natin na, hindi ko napapangalanan, dynasties, alam natin, no, by definition, pero mablabo pa rin yung definition, wala kasi naman talaga. O sabihin natin magkakamag-anak, pero parang okay yung indicators, no, meaning, halimbawa, maganda yung syudad, nabibigay. Diba, may commercial pa nga, di ba, yung sabi, ganito kami sa ganyang syudad, o di ba? Tapos, may mga ano din naman na parang ginawa nilang maliit nilang kaharian yung mga probinsya, no? So, minsan halimbawa pag inaaral talaga 'to, naglalagay ka na halimbawa may factor ba yung geography, may factor ba yung malayo ka kasi sa central government kaya hindi ka nababantayan, may factor ba yung wala ka kasing competition. May nagsasabi rin no sa mga pag-aaral na tingnan niyo 'to, isipin niyo halimbawa no, kung totoo kasi na dynasty halimbawa yung masama lang lagi yung cause niya, bakit meron kang mga probinsya na mukhang okay naman yung development and yet dynasty pa rin by conventional notion yung namumuno. Pangalawa, di ba, ano ba talaga yung definition ng dynasties? Kasi di ba yun ang $1,000,000 question kasi hanggang ngayon kaya nga wala tayong implementing law dahil nga hindi ma-sort out kung ano yung degree, no? Narrow pa yung definition na yun. I mean, SK law pa lang yung meron talagang concretization ng anti-dynasty prohibition. Tapos pangatlo, yung magaganap ngayon kung mapapansin nyo, meron ding mga akala natin dynasty, no? Kasi nanggagaling tayo sa akala na ano lang to, branding, name recall. Pero di ba, ang binabandera na rin nila sa kanilang kampanya ngayon ay yung mga nagawa nila. So,
parang merong awareness na nangyayari din eh. No? So, eventually kasi, kung halimbawa lahat ng candidate, nung magiging lahat sila nanggaling sa pamilya, kasi ganun yung institutions mo, parang ini-encourage siya. Di ba, pag na-out-term ka, kailangan magpatakbo ka dahil mawawala ka na sa senaryo. Di ba parang ang ano namang isipin na sabihin, in the end, lahat ng leaders mo, political dynasty and hopeless, ganun ba yun? Hindi ba pwede na mag-isip din para sa ikabubuti ng kanyang nasasakupan yung pinuno, dynasty man o hindi? Parang ganun, no? Okay. Tanong ko kay Sir Georgie kasi Sir Alicor, Prof. Alicor, ang sabi mo merong kumbaga mixed ang tungkol sa nakabubuti ba ito sa isang sa pinamumunuan nila o hindi. Mixed ang mga studies. May nagsasabi nakakabuti, meron nagsasabi hindi. Pero what about yung yung entrada sa political space? Hindi ba nako-constrain 'yon? Sir Georgie? Okay. Kasi pag pinag-uusapan natin yung metric ng na ginagamit nating sukatan para sa isang political dynasty, any political dynasty for that matter. Parang lumalabas, as Alicor has mentioned, inconclusive basically yung findings, no, empirical findings. What that implies to me, meron pang ibang factor, no, na hindi pa natin siguro na nasusukat o nakikita sa pamantayan ng mga political dynasties. But yung idea ng dynasty kasi sa kasalukuyang konteksto, no, at least not siguro sa part ng popular media but also part generally in academic discourse, na-associate kagad natin ng dynasty sa political warlords, no, walang silbihan, walang alam sa politika, nandiyan lang sila dahil sa kapangyarihan nila, sa yaman nila, sa pananakot, no. But the reality on the ground is really more complex, no, more complicated. Unang-una, yung pinag-usapan na wala na ba silang hiya, no? Bakit sabay-sabay silang nagfa-file, no, sa sa mga posisyon. But you have to understand also, kaya sila nakarating doon ay dahil sa wala silang hiya, no, na i-project, no, ang kanilang pangalan, ang kanilang sarili. And to some extent, masisingil din sila no? Because I mean, dynasties also come and go. Hindi naman sila palaging the same. Yung nakikita nating dinastiya, mga dinastiya quote-unquote ngayon, half a century ago, wala sila. 'Di ba? And so you can actually make them accountable, no? And that's why they need also to perform. They have to perform. And part of the accountability ng popular accountability nila, madali silang singilin dahil pangalan pa lang alam mo na kagad, no? Whereas kung partido ang pag-uusapan dahil mahina nga ang ating party system, ang hirap singilin. Sino ba ang dapat kong dapat kong singilin dito kapag partido? Whereas kung pamilya, alam ko kagad, no? Malinaw na malinaw kagad yung muka, yung dugo, yung yung physical presence palpable sa akin, na ramdam ko. Pero pag pinag-usapan ng partido, parang malayo pa tayo sa ganong ganong part, no, na makikita natin palpable yung political party more than the family. Okay, Sir Georgie. Si Prof. Aris, may dadagdag ka? Oo, dagdag ko lang kasi kung yung mabuting dulot, siguro ang unang naiisip ng mga nakikinig sa atin ngayong gabi yung governance, economic outcomes. Pero kasi may impact din sa democratic politics and democratic representation. So sa akin, equally important yon. And kung pagbabasihan natin yung theory of democracy, yung dynasties talaga is a big hindrance, no, to a diverse and representative kind of democratic politics. Kasi ang teorya ng representation, supposedly dapat kahit sino pwede. Kaya kung titignan mo, very low yung barriers natin of formal qualifications for office, di ba? Literacy, age, kailangan botante rin.
Kasi hindi nga tayo naglalagay ng educational qualifications, no? Hindi katulad ng ibang bansa. So, however, kasi nga ang esensya doon, dapat lahat may karapatang tumakbo. However, kumbaga sa hindi naman pare-pare yung starting point natin. Kumbaga sa isang karera, lalo na kung ang eleksyon dynasty yung tumatakbo, hindi naman sila pareho ng starting point nung galing sa dynasty eh. So in other words, this attempt to equalize, no, yung according to theory, supposedly meron dapat diyan constraining mechanism to ensure that hindi dynastic yung magiging nature nung kompetisyon, no, sa eleksyon. But regardless of whether, no, kasi may mga studies, mas marami daw napatay yung kalsada, mas maraming napatay yung ospital, ganyan. But lahat to dun sa framework ng clientelist politics, no, na favors in exchange for votes. Ngunit ganun ba talaga? Hindi ba trabaho nila yon? Hindi ba dapat ang paniningil is magkaroon naman ng mas malawak na source, no, ng leadership? Sa akin kasi mas importante yon, kasi kung sa kanilang galing, anong bago? What new can they offer? Porkit ba bagong henerasyon, bago na yung liderato? Para kasi hindi natin nakikita yun sa ngayon eh. Okay. Nako, umiinit ang ating discussion. Merong isang dito, no? May hindi nasa nasa ating pero nahiya. So ito yung kanyang tanong pinadala sa akin. Paano daw yung mga explanation ng mga nag-file na sinasabi na wala naman daw batas tungkol sa political dynasty, na totoo naman. So it is allowed. Tapos ang sabi, binoboto sila ng tao eh. We will let the people decide. Paano natin itatakel yung mga ganitong pag-iisip ng mga nagfa-file? Tama nga naman, wala namang batas. Kaya, kumbaga, walang nagbabawal na mag-file sila ng kanilang candidacy. Prof. Alicor? Okay. I-nuance natin yan, yung pagbabawal, yung pag tinignan natin si Constitution 1987, klaro, bawal. Kaya lang kasi sabi doon, di ba, dynasties are prohibited, pero meron pa siyang clause doon na sabi, as may be provided by law. Now, that's the tricky part there, no? Kasi yung anti-dynasty provision na yan ng Constitution, hindi kasi siya automatic. So, kailangan niya ng enabling law. Ibig sabihin, kailangan magpasa ni Kongreso ng batas para mabigyan siya ng buhay. No? Ibig sabihin, kailangan siya i-define. Now, bakit kailangan i-define? Bakit hindi siya automatic, hindi gaya ng iba nating karapatan? Kasi nga, ito nga. Pagka sinabi kasi nating right to suffrage, no? Siyempre, kasama dyan yung karapatan mong bumoto at kasama actually doon, hindi masyadong napag-uusapan yung karapatan mong tumakbo sa public office. Now, kanina sinabi ni Professor Aris yung dapat dinodemocratize natin. Tama yun. Kaya nga yung Constitution, wala siyang nilagay na property, pedigree, at saka literacy requirement. So, ganun din, no? Tingnan nyo, mapapaisip kayo, okay, kung naglagay tayo ng restriction, wala palang pedigree requirement, bakit mo pagbabawalan yung political dynasties, di ba? Kasi dapat, okay, so yung sabihin, pagka nag-define ka ng kung ano yan, kailangan talagang i-ano mo siya, no? Linawin mo doon para hindi siya magkakaroon ng constitutional issue. Pangalawa, okay, sabi ko kanina, posible naman yun kasi merong ng SK law eh. Tama yun. Kaya lang yung SK kasi, yung mga local positions, ang governing law kasi dyan ay yung local government code. So, statute yan eh. Iba kasi yung qualification, napansin nyo, pagka pinag-uusapan natin presidente, vice president, senator, at saka House of Representatives, klaro na sa Constitution yung yung qualification eh. So, pag halimbawa ba, kasi gagawa ka ng anti-dynasty law, no? Masasakop ba sila? O so, di ba? So, marami siyang binubuksang, kung akong tatanungin, no, ayoko sana sabihin, pero parang may either, medyo hindi masyadong tingin ko lang, no, hindi, siguro tingin ko, minadali siguro yung point na yun, no, ng Constitution, so hindi masyadong no, kasi medyo talagang matinik yung usapin na yan eh. Now, ang tao ba, kasi yun yung tanong natin, di ba? Umay na ba sila, no? No, ito interesting eh, kasi noong 2016, may mga surveys, di ba, na lumalabas. Di ba, SWS, you can check this, no? May nilabas sila, tinanong yung mga tao.
Ang survey result medyo medyo ang tawag ng ibang dyaryo ay split. Pero ang totoo, mukhang ganito kasi yung result eh. 1/3 nagsasabi ayaw nila, 1/3 oo, tapos 1/3 undecided. No, so ano ba talagang posisyon ng tao sa pag-upo ng political dynasty? Parang hindi sila sigurado, hindi klaro. Maari hindi ko sinasabing ito yung definitive, no? Maaring hindi sa kanila big deal, no? Yun lang ang masasabi ko doon, no? At in the future sana no pag-isipan natin yung Kongreso gagawa talaga sila ng batas. Pag-isipan talaga nila kung ano yung definition kasi mako-constrain mo yan eh. Halimbawa, degree o in terms of consanguinity or affinity halimbawa no. Pangalawa, sino ba yung coverage halimbawa sabay pwede ba? Successive pwede yung mga ganung usapin. Pangatlo no, asahan ba natin si Congress na magpapasa ng ganyang maltas? I mean, parang death warrant yan sa kanila. I mean, which legislator in his right mind no, would sign his own death warrant? Actually, ganun nga eh, no? Parang when they are the objects and subjects of change, talagang mahirap talagang anuhin yan, ano? Pagka electoral reform, napaka hirap ipasa, no? Ang alam ko yung political dynasty bill, ano daw yan, 8 Congress pa nagsimulang yan, no? Dahil nga nakalagay sa Constitution. Pero tinututukan at tinutulan ng isang dynasty pa noong 1950s, isang senador no sa Senate. So talagang hirap na hirap tayong maipapasa, no? Sir Joji, kung ganitong mahirap ipasa, anong gagawin natin, no? Katulad niyan, sangkatutak yung dynasties na nag-file, no? Hindi lang sa hindi lang sa district elections, kundi pati rin sa party list, lalong-lalo na sa Senado, mga magkakapatid, ang dami, no? So, paano gagawin natin, Sir Joji? Well, kailangan natin kasing kilalanin yung inherent tension sa demokrasya. No? Na kahit sino pwedeng tumakbo and ang taong bayan ang maghuhusga, no? Kung sino talaga ang gusto nilang ilagay sa posisyon. But at the same time, our institutional processes allow for COMELEC, for example, to prevent certain candidates from running when they are considered to be nuisance candidates or whatnot. Yung ganong klaseng intervention ng COMELEC ang nagsasabi sa atin na na hindi perpekto ang kahit na anong demokrasya, no? But then again, pwede nating ibato sa sa mga kontra sa political dynasty. Hinahalal naman sila ng taong bayan. Bakit natin silang pinipigilan? Kung hindi naman sila disqualified, no? Meaning to say, wala namang batas na nagsasabi na bawal silang tumakbo. Actually, just to clarify what Alicor said earlier, no? Sa SK elections, mayroong pagbabawal, no? Sa 2024 elections early this year, I think, BARM also instituted its own anti-political dynasty law for its parliamentary elections. Okay, so hindi mahirap pero hindi imposible, no, na kontrahin. Ako sa tingin ko, no, if it comes to reforms, no, electoral reforms, ang siguro isang bagay na kailangan na matanggal dito, no. Well, a couple of things actually. Yung una would require constitutional amendment, yung term limits. Kasi term limits actually give people the impression, politicians especially, no, na hindi na sila pwedeng magtagal at kailangan nilang maglagay ng ibang tao na mapagkakatiwalaan nila to break the term limit rule, no, or rather to be a break for the term limit. Kaya pumapasok ang kapamilya nila. Kung wala ito, well, hindi naman absolute guarantee, no, na mangyayari ito, no? Pero mas magiging komportable sila na manatili sa posisyon na 'yon. Rather than like what we have now. We have actually two candidates running who are related to each other running for the Senate,
Okay? Bakit ganon, no? This is the height of insecurity, no, of many of certain political families na gusto nila talaga na tumagal sa posisyon na 'yan, no? Second, possible reform would be to strengthen your party list system. And by doing that, actually strengthening it by way of removing the 3-seat cap. Wala na dapat yung cap na 'yan. Dapat lubos na proportional, no, na gawin ang system. Kasi ngayon, dahil sa merong kang 3-seat limit, napaka cost effective, no, para sa isang dinastiya, para sa isang political family na makilahok sa sa ganitong larangan, no, ng party list elections, thereby subverting yung yung spirit ng party list, that should allow for the representation by marginalized groups, etc., etc. So yun. Kasi nga pagka dahil doon sa limit na 3 lang ang pwedeng yung threshold, ang nangyayari nag-splinter yung mga partido, no sir? Kaya yun nangyayari. Dumadami yung maliliit na party, no? Yes, nagiging fragmented tuloy yung party system, no? Rather than mag-consolidate sila, opposite yung effect. Imbis na ipon, no, mag-consolidate, lalo silang nagwawatak-watak, nagkakanya-kanya, and political families can easily insert themselves in this kind of system, this kind of situation. Dahil nga maliit naman na party, so pwedeng pumasok yung mga dinastiya, no? I mean, in some cases pa nga, kahit na maliit pa sa isang distrito, no, pwede ka nang magkaroon ng at least one nominee to be a party list representative. So madaling-madali. At nakikita yan ng mga political families. In fact, nakikita rin yan ng mga traditional parties, no? Kaya sinasamantala na nila ngayon yan. Pero the real solution is not to just take advantage of the current system. The real solution is to remove the 3-seat cap. The moment na tinanggal mo yan, ang makakapronta dyan, ang makakapag-dominate dyan, ang malalaking partido. And political families, I mean, in spite of all their largesse, no, their wealth, their power, hindi sila makaka-compete, no, kung malalaking partido ang pinag-uusapan na natin. Okay, thanks Sir Joji. Prof. Aris, meron kang dadagdag? Oo. Anuin ko lang yung sinabi kasi na ni Sir Joji on term limits. Kasi nga before, pagtapos nung 3-year term, dun siya pinapalitan ng miyembro ng pamilya. Yung big difference nga, ngayon, hindi na nga hinihintay yung 3 term Sabay-sabay na lahat tumatakbo, no? So, talagang, I think yung motivation ng mga dynasties has something to do with this is really how to build power until, no? You reach the peak, which are nationally elected positions, no? Even the presidency. Tayo may pinakamaraming anak ng presidente na naging presidente, I think, sa buong mundo, no? And yung sinasabi ni Sir Joji na may dalawa, no, na tumatakbo sa Senado, tapos may nakaupong isa. I think, there are 24 seats. If one family is representing ilang percentage yung, sorry, Paul, may nasa math, 3 out of the 24 seats. Hindi ba overrepresentation yon? Hindi ba dapat nagrereklamo yung mga tao na, bakit sana iba naman, no? And I think yung dun sa merong pockets of anti-dynastic legislation, sa akin ang interpretation ko doon, hindi lang siya posible, but in a way, I treat yung anti-dynasty provision kasi as part of the political rights of the citizenry to be shielded from the very predatory effect of dynasty. So kung sakali, ganito yung logic, no? Kasi ganito yung parang logic nung same-sex marriage sa US, di ba? May a few states legalize it, a few states don't. They challenged it to the Supreme Court and said equal protection before the law. So dapat lahat na ng buong bansa, no? It did not require legislation. Sa akin, pwedeng ang frame kasi, although hindi naman ako abogado, no, at
mahirap kung will be truly just a legal conversation. This must be a political science conversation too. The essence is, if there are sectors of society that are being protected from the negative impacts of dynasties by having this anti-dynasty provision, like sa BARM, like sa SK, edi ibig sabihin, only part of society is being afforded that protection. While the rest of us who are not SK voters, who are not BARM voters, are subject to being victims of this dynasty. And lastly, Jean, yung sinasabi na tao naman yung nagde-decide. Sa tingin ko, textbook definition yun ng gaslighting and victim blaming. Parang tayo pa yung may kasalanan kung bakit sila yung nasa dinastiya. At malamang matotroll na tayo any minute, no? Pero I'll stop from there. I'll stop there. Oo. At saka dagdag ko lang, meron kaming ginawang parang monograph ni Dr. Elma Laguna. Naku, nakikinig siya, andito siya. Yung tiningnan namin yung binilang namin yung mga babae sa kongreso. Alam mo, karamihan ng babae sa kongreso, umaangat yung mga babae sa kongreso, dumadami, pero nanggagaling sa party list na galing din sa political dynasty. So, ganun ang unfortunately, yun ang nagiging daan ng pagdami ng mga kababaihan na hindi rin maganda dahil syempre mas maganda nagiging politiko ang mga babae on their own merits, no? Speaking of reforms, merong isang tanong dito. Kung palalakasin daw ba ang political party, maaalis po ba ang political dynasty o ano ang dapat magawa para masupil po ito? Prof. Alicor? Sige, bago ko sagutin yung kung okay ba yung parties, no? Sagutin ko muna yung ibang remedies. Okay, pwede naman ibang remedies. Halimbawa, may grupo early this year actually, no? Nag-file sila ng mandamus, no? Ang mandamus ay inutusan mo yung ahensya ng pamahalaan na gumawa ng, in this case, halimbawa, ay kongreso, magpasa nga kayo ng batas para sa anti-dynasty law. Tama yun, mandamus yun, di ba? Utos, sinasabihan mo. Kasi ano yan yan yung utos ng Constitution Kailangan mag-legislate ng law. Kaso itong system, no, hindi ko alam, to be honest ngayon, hindi ko alam kung ano na yung estado ng petition na yon. Pero halimbawa kasi, ang mandamus kasi, pinafile mo yan, inutusan mo na kailangan gumawa kayo kongreso ng kilos. Pero mag-work kaya yun halimbawa kung may ginagawa naman. Ano ibig ko sabihin? Kasi nga, gaya ng sinabi ni Professor Franco kanina, marami naman actually legislative measures, no, na sinusubukan nilang mula pa 8 Congress actually, no, na talagang isabuhay yung anti-dynasty prohibition. Ang problema, hindi nga yung natutuloy, yung parang ngingas kugon, no. Kung baga sa disiplina pa ang tawag diyan ay symbolic legislation lang. May heuristic ka lang, nagmumesta ka lang pero hindi mo talaga tinutuloy. Dahil siguro may mga interest na maapakan o kaya hindi tayo pwede makapag-master ng number. Like halimbawa, may isang bloke o sektor gusto nilang gawin, hindi naman mapapasa, matutulog lang, ma-archive lang sa kongreso, no? Okay, ngayon, yun yung isang remedy, no? Pangalawa, okay, legislative route tayo, no? Batas, yun nga. So magpa-file ka ng anti-dynasty bill, no? Ilabi natin yung kongresista natin, no? Lalo na yung mga naniniwala rin na dapat magkaroon ng ganitong batas. Pero usapin din ng numbers, no? Ang ginagawa, tingin ko, na so far nag-work, yung medyo piecemeal siya, no? Yung tina-target siya dun sa mga madaling mga portion or component. SK, halimbawa. Pero di ba mapapaisip ka rin, hindi kaya nila nata-target to dahil yun lang yung kaya nila, hindi na pwedeng, ayaw nilang galawin yung maapektuhan sila, meaning House of Representatives. Ayaw nila galawin yung Senate. Ayaw galawin yung opisina ng Vice President. Ayaw galawin yung Presidente. Di ba? Posible rin naman na ang nangyayari ay yung pagtingin nila dun sa mga posisyon na nagagalaw nila kasi, di ba, yung Kongreso natin halos iniit sa puwera nga yung barangay elections no, di ba? Tsaka yung SK, kumbaga, ganun kaliit ang tingin nila sa mga ganitong election. Sinususpend din nila, di ba?
yung bang parang nawawalan na siya ng kahulugan, kaya para sa kanila siguro madaling i-implement yung mga ganitong controversial na pulisiya doon sa mga bagay na alam nilang hindi masyadong kikibo ang mga tao, no? Yun. Okay. Meron akong tanong. Yung may mga nag-file, no? At sinasabi nila magfa-file daw sila ng anti-political dynasty law, or sasabihin nila, ang tawag doon, sasabihin nila ganito yung gagawin nila pag wala raw silang nagawa, di magre-resign sila. Ano yung, I mean, to what extent can we believe these people? Sir Georgie, before I give way to questions from the listeners. Yeah, parang hindi ko masyadong naintindihan yung tanong mo, Jean. Meron, Ah, yung tanong ko yung parang, meron kasi nagsasabi, magpa-file ako ng anti-political dynasty bill, or magre-resign ako after, or pag wala akong nagawa. Ang takot ko kasi, parang, do they really understand the work of a senator, halimbawa? Kasi parang hindi naman ganun kadali magpapasa ng batas, no? Minsan 11 years, no? So, yun yung dating pag-aaral na 11 years daw ang ano ng tagal sa legislative mill ng mga batas, no? So, hindi parang meron akong takot na parang tila hindi yata nito masyadong gets kung ano yung pinapasok niya, na hindi ganun kadali yeah. magpapasa ng batas. Well, yeah, an anti-political dynasty law or measure or proposal, yung political dynasty kasi hot button issue yan depending on sino yung kausap mo eh. Pero sa ibang parte ng populasyon, parang walang issue, non-issue, no? Nakakatanggap naman sila ng ayuda. May performance, no, na nakikita sila, no, nakakagawa ng kalsada, etc. At most of all, visible, no, physically visible. Kinakamayan sila, kinakawayan sila, nagmimigay ng kung ano-ano. And so I think sa mayorya ng populasyon ay hindi ito critical na issue, parang make or break issue for them. It may be an issue to some degree, no, concerned sila, pero hindi to make or break. I mean, the fact that you have two people from the same political family running, even as there's already the same a member of the same family already in that office, shows that it's not only that these politicians don't care, it's just that kapado nila yung pulso ng constituents nila, ng masa, no? At para sa nakararami, maaaring may maingay, no? Merong nandyan na magsasabi na wag na kayo. But ultimately, I think makikita natin yan kasi pagdating ng Mayo. Sino ba ang makakapasok, no? And I guess tinetest nila yung tubig eh. Tinetest nila yung waters. Kasi nagagawa na nila ito sa lokal na level. Okay. Sa national, sinusubukan nila ngayon na gawin ito sa senatorial elections. I mean, sa tingin ko may pagsubok, no? At kung nag-succeed itong dalawang ito, there's a good chance that we will see more of this happening in succeeding elections. Na talagang it's not so much na wala ng hiya, pero wala na silang yung pag-alinlangan nila ay mawawala na about kung tatakbo ba ako given na meron na akong kamag-anak ngayon, no, na nasa same position. Because for ordinary voters, common na yan eh, no, at the local government level, no, sa mga municipalities. Hindi, not so much siguro dito sa Metro Manila, although to some extent nangyayari within Metro Manila, no, pero sa probinsya yan ang ine-expect nila. Tatakbo ba ito? Si anak ni ganito, no, nasa edad na siya, dapat tumakbo na siya, and so on. So there is a certain expectation. Hindi so much na concerned sila eh, no. Yun. Okay, thanks Sir Georgie. We have 13 minutes bago tayo matapos. So
give the virtual floor to the listeners here on Twitter Space, on X Space. Kung meron kayong gustong tanong, please feel free to do so para mabigay sa inyo yung mic. Kasi alam namin na kailangan nating i-exercise ang issue na to, kaya namin ginawa itong Twitter Space o naisip namin over the weekend. Meron kayo? Merong mga gustong magtanong? Ano po, request to speak lang po kayo if you have questions. Mm-mm. Meron ba? Sasagutin ho ng ating panelists, no? Kung meron kayong gustong itanong. Siguro habang nag-iisip yung iba ng tanong, ang isa ko pang tanong, bakit kaya halimbawa merong mga political family na sa lokal ito 40 years, no? 40 years sila, 'di ba? Meron ding mga isang pag-aaral nga ng ng isa nating MA student na ang pinag-aralan naman niya, no, yung ng dynasty, pag nung namatay yung dinastiya ng isang pamilya somewhere in the provinces. Pero paano naman yung mga nag-rule for 40 years, bakit kaya sila binoboto paulit-ulit ng mga tao? Napaka-common sensical ng sagot siguro, pero baka pwede nating himayin ngayon. Prof. Alicor, pwede kang mag-respond dito habang inaantay natin ang tanong sa ating mga listeners. Yung bakit binoboto, parang kanina kasi, parang sinagot na, I guess, no, ni Professor Tigno yung naghinto Sir Arugay, sabi niya, ito yung clientelism, di ba? Meron kasi nakuha, di ba nga, kasi parang hindi naman talaga big deal, no? Kung titingnan natin yun, yung pulso ng mga tao, no? Hindi big deal yung dynasty sa kanila. So, iboboto pa rin, no? So, maaari kasi nakaka-deliver naman, no? Kailangan nila ng mga public goods. Pero kasi ganito, no? Ang kailangan natin malaman, no? Karamihan sa mga binibigay na goods ng dynasty, ito ang argument ko na this time, no? Kahit pa parang goods din naman, public goods, particularistic kasi yun. Mas maganda kasi sana yung public goods natin ay nakikinabang lahat, hindi lang yung particular na sector, no, or constituency. Kasi 'di ba kung legislative allocation ang pinag-uusapan natin, typically na-incentivize ka na parang kunin mo lahat ng budget, idalhin mo sa constituency mo para maboto ka uli, no. Pero hindi ba ang gusto sana natin yung makikinabang lahat ng tao regardless. Okay. Ayan, meron tayong listener na magtatanong, Sir Ivan Anthony. You have the floor. Hello. Yes. Yes. To the panelists, I was just wondering if the problem ba of political dynasties, is it inherently unique ba sa Philippines, or parang can we see other models, or how did other countries solve or deal with it ba if it was a problem? For example, is it present ba in other neighboring Southeast Asian countries? Pwede kong sagutin? Yeah, please. Ang ating comparativist. Ivan, salamat sa tanong. Actually, parang ang lumalabas, ginagaya tayo ng mga kapitbahay natin sa Southeast Asia. Kasi if you notice, the current Prime Minister of Cambodia, si Hun Manet, anak ni Hun Sen. The current, itong Indonesian President-elect na si Prabowo, son-in-law dati, no? Kasi diniborsyo niya yung anak ni Suharto. Pero son-in-law siya ni Suharto. No? The current, the new Prime Minister of Thailand is the daughter of Thaksin, no? Who used to be Prime Minister. No? And bumaba siya sa pwesto, I think, last year, but the former Prime Minister of Singapore, Lee Hsien Loong, ay anak, no, ni dating Prime Minister Lee Kuan Yew. And if you notice in the US, meron din naman yan, may Bush dynasty, even the Clintons, no, across the aisle, no, both parties. However, I think the biggest difference is that kahit pa paano kunyari sa American politics, Hillary Clinton's presidential nomination, she had to fight for it.
She had to Mm. win the Democratic primaries and the nomination. So in other words, kung meron mang dynasty, it it went through competitive processes. Hindi ito parang by birthright. You still have to, and at the end, the party, no dynasty is bigger than the party itself. Sa tingin ko, yun yung baliktad sa Pilipinas. The dynasty is becoming bigger and bigger than definitely the parties and definitely any other um, collective mechanism of politics. No? So, ano yung ginawa nila? Ay, very interesting yung batas sa Indonesia. No? Although actually sa Indonesia nga, sabi ko, balik ako ng konti ginaya nila talaga tayo kasi ang vice president nila anak ni Jokowi, yung outgoing president. Yung vice president din natin anak ng outgoing president before, di ba? No? So talagang gaya-gaya po tumaya, no? But I think dun sa Indonesia ang ginawa nila, for you to become a viable presidential candidate, for example, you need to be a candidate of a party that has seats or that has representation in parliament. So in other words, there are ways for candidates na hindi lang out of a dynasty dinner conversation. Parang sila-sila lang yung nag-usap, o ikaw tatakbo dito, ikaw tatakbo dyan, di ba? Tas magpa-family reunion sila sa filing sa Comelec, di ba? Sana sa restaurant na lang sila nag-reunion. Parang ang lumalabas kasi, no? The dynasties will do what they can, no? However, importante na merong mga institutional legislation man yan or even parties. But at the end, I think, even if we have an anti-dynasty law at the moment, kung walang simultaneous reforms in our electoral system, in our political party system, no, hindi natin makukuha yung buong benepisyo ng anti-dynasty provision there will be ways at nakita na natin to sa mga politiko natin. They have their ways of overturning supposedly political reform legislation that seek to improve politics. Ang unang-una na dyan yung party list. Kasi kung tutusin talaga, dapat yung party list law na pinasa, dapat may anti-dynasty provision doon. Kasi the essence of the party list is to give representation for sectors and for those who normally could not win elections. Sino ba yung nananalo ng election before the party list law was enacted? Di mga dinastiya. Kaya lang nangyayari, naging added element siya in the dynasty building enterprise that is Philippine politics. So, imbes na local na lang, o kaya senador na lang, house, yung house merong distrito tapos may party list pa. And we've heard stories about party list groups being sold. No? So in other words, part to nung nung political sabi ng mga politiko Kaya nga I don't get pag sinasabi nila na binoboto naman kami ng tao Sana man lang embrace na nila yung kanilang katalinuhan, yung kanilang pagiging crafty sa politics. This is really a scheme, no? Of similar to what drug cartels and what crime syndicates. So talaga matotroll na ako, no? Sige, thank you. Hindi, ano ka ba? Hindi kasi totoo 'yun, no? Kasi yung sinasabi nila binoboto sila, pero ano yung circumstances, ano yung conditions behind that choice? Kasi wala kang binibigay na choice Dahil nga mas sumisikip yung political space. So yun yung tingin kong dapat din ipakita dun sa mga tao na nga binoboto naman sila, hindi naman kasalanan nila. Pero inaano nila pinapa-tight nila yung yung political space. Kaya walang choice yung mga tao kundi iboto sila, no? Jean, Kasi halimbawa, merong mga senador na merong mayor din na kamag-anak at merong party list din na kamag-anak at merong congressman din na kamag-anak. Sir, Jean, yeah, just to add to what you said, no, or clarify, or ewan ko ano ba yun. Kasi sinasabi mo restricted yung political space. In the last senatorial elections, ilan bang kandidato meron tayo?
Diba? Nearly 100 ba or something? I Senatorial don't remember. candidates. Oo, So, marami. that gives you an indication na hindi restricted. Di ba? Mhm. I mean, open yung space. Except that, as Aris has mentioned earlier, merong prior advantage na yung Yeah, ilan. No? resources. That Oo. although the space is open to everyone or anyone, merong merong shall we say informal na restriction Advantage. na Oo. ini-impose sa iilan, no? Mm-mm. Na walang makinarya, na walang impluwensya, na walang pangalan, no, na nakakabit sa kanilang no, mukha, no? Kahit na may programa sila na mahusay at maganda, no? And that I think needs to be confronted, no? That issue, that tension needs to be confronted bago tayo pumunta sa anti-political, ano bang lalamanin ng anti-political dynasty. Tama yung sinasabi ni Aris. Yung magandang paraan dito is not to directly address the problem of political dynasties, but you can actually in a way tweak the system such that mapiprevent ang mga political dynasties or mawawalan sila ng saysay, no? You mentioned kanina kasi wala naman sila mapagpipilian, no? The parties certainly don't come into the picture. Ang nangunguna pa nga yung pangalan, even in the party list system, ang inuuna nila yung nominee, pangalan ng mga nominees, hindi yung partido, yung party list, which should be the case, no? Yung spirit ng party list law, ang binoboto mo yung party list, hindi yung nominees. And yet what we're seeing now is parang nilalagay mo sa parehong plataforma yung nominees kaparehas ng mga district representatives, which should not be the case. Dapat ang inilalahad dito sa party list, yung party list organization, hindi yung nominees. Kung ako nga tatanungin, and I think napag-usapan na rin natin to before, no? Dapat talaga hindi nire-reveal yung nominees. Dapat yung party list lang ang sinasabi. Kaya ngayon kasi rin yun yung pagre-reveal ng nominees, pwede rin kasing source yun na bilhin yung party list ay bilhin yung kakandidato dun sa party list kasi magiging popular yung party list dahil pinakita ito yung mga nominees. Anyway, yun. Merong isang question from Raisa Robles, South China Morning Post correspondent. Sabi niya, is there a link between dynasties and corruption? Prof. Alicar, would you like to respond? Meron po actually, no, pero sa pagkakalam ko hindi sa Pilipinas yung empirical study kung hindi yung Japan, no. So natanong na rin kanina actually, no. Check niyo man ulit, actually meron naman available. Yung author nito ay Asako, no, yung Asako et al. Yata yun, no. Sinasabi nila na ito nga may dalawa kasing ding dimension ito, no. Lumalabas na parang halimbawa sa pag-accumulate lang ng pera, 'di ba kasi particularistic yung goods, yung parang mas magaling nga kumuha ng ng resources actually, no, ng kaban, no, nadadalhin mo sa constituency mo ang mga member ng dynasties dahil siguro dahil sa kanilang family network. Now meron ding study though, hindi ko na matandaan yung author, no, Brazil yata or Mexico, no, na yun corruption din yung tinitingnan, no. May mga ganyan pong study actually, no, corruption yung nagiging outcome variable. Ako po naniniwala ko na gaya ng nasabi ng mga kasamahan ko po dito na pwede kasi na hindi talaga tumutok doon sa dynasty issue, no, kung hindi parang saan titingnan na parang incentive ba, di ba kaya ka na-incentivize na bumoto ng mga dynas, no, kasi dahil sa isang plural system, no, pag halimbawa wala nang tumakbo dahil natatakot sila doon sa mga tatakbo kahit na bukas yan para sa lahat, natural magbibigyan ng bentahe yung talaga meron ng advantage, may pangalan. Now, syempre hindi naman gagawa ng anti-dynasty law ang Kongreso kung sila mismo directly maapektuhan. Pero halimbawa, no, at ganito rin naman ginagawa ng mga ibang bansa, no, gaya nung halimbawa nabanggit ko nga yung Japan, no, unti-unti nilang pinalalakas yung kanilang sistema ng political parties, no, kasi halimbawa incentive nga kung darating tayo sa punto institutional design po
na hindi na natin kailangan ba, mawawalan na ng puwang ang mga dynasty, hindi sa ganong kahalaga dahil ang magiging salient ay yung mga partido politikal. Pero sa kasalukuyang sistema ho kasi natin, syempre, wala pang masyadong incentive din na ang mga parties, no? So, personalistic pa rin yung politics, nakikita nga natin yan. Ultimo party list na lang, tumatakbo base sa kung sino yung kanilang nominee, hindi base dun sa party. Di ba pag bumoboto ka ng party list, hindi mo naman nilalagay yung pangalan. Nilalagay Yun yung na, di ba? pangalan, Parang, oo. ano yun, di ba? Yung ganong issues po. Sa tingin ko rin kasi ang ginagawa kasi yung COMELEC parang binibigyan ng espasyo na magsalita yung mga nagfa-file ano. So yun, so binigyan din nila ng space yung mga sa party list. Jean, Um, pwedeng yes, ilang. Prof. Aris, Oo. yes. Kasi yung mga political scientists at economists, may mga published research, no? So may isa ang research na si Tusalem sa Asian Politics and Policy Journal, ang sinabi niya, it increases pag dynastic yung isang probinsya, mas mataas yung nakukuhang pork barrel allocation. Now, whether that is corruption or not, tignan natin ang kasaysayan ng pork barrel, di ba? Pork barrel scam, no? Etc. But the thing is, meron naman isang study si Mendoza et al. Merong yung impact naman sa poverty exacerbation. Malinaw kasi yung link between corruption and poverty levels eh. So kunyari, kung yung dynasty nakakaapekto siya, it worsens poverty in a given province, and it's established that poverty, one of the main reasons is corruption, then we can make some causal or some inference about it. Pero kasi ang tanong ko, may mas tanong ako dun sa tanong eh. Meron ba nako-convict ng corruption sa Pilipinas? Marami ba? Kasi kung titingnan lang naman natin, corruption conviction, mababa. So pwede natin sabihin, katulad nung nag-file today, na-acquit ng plunder, 'di ba? So I mean, at the end, no? If you have a system that doesn't hold power to account, hindi naman nakukulong, na naboboto pa, wala tayong makikitang connection. Kasi our system of accountability does not work. So in other words, we can't make kahit anong gawin ni Dr. Pacano na correlational or regression analysis. Hindi niya makita yun kasi yung mga kaso pina-file, ina-acquit o kaya it takes years tapos hindi naman napaparusahan. So part yun eh. Dynasties can get away with things kasi meron institutionalized culture or my culture of impunity. Merong thank you Prof. Aris, no, may isang listener ang sabi niya sa kanila daw ang may-ari ng ang political family na naghahari may construction company. Yung iba nga may gasoline station or ano. Eto, may isang question. Siguro isa na lang to no kung wala nang iba. If certain political dynasties are already complacent in their prospects of victory, why do they still focus on particularistic goods to court local votes? Why doesn't the supposed certainty of their victory give them space to focus on national goods and interests? Is it just greed or something else? Kumbaga parang kung sure na sila ng victory nila, bakit parati pa rin silang clientelist yung behavior. So bakit hindi na lang sila yung mga talagang mag-focus sa mga national goods and interests? Sagutin ko ba? Okay lang ba? Yeah, actually ito nga, yun nga hindi rin naman totoo na halimbawa no, tumatagal na yung mga dynasties. Pansinin niyo to, no? Meron akong legislator no, na alam na ano ba to? Sa Aurora ba to? Hindi ko napapangalanan, no? Secret. Okay. Nung senador yung tatay niya, napaka-productive nun, no? Dynasty yun, di ba, by definition, no? Conventional, no? So, hindi naman natin talaga masasabi na kapag tumatagal, in fact, baka nga yun ang nagiging advantage, eh. Baka kasi hindi talaga linear siya. Halimbawa, baka quadratic to, na yung bang, pag dumating ka doon sa punto, no, merong optimal na years lang, no, na productive ka or beneficial ka, no?
tapos talagang magsa-slide down, no? Dahil yung mga sumusunod, kasi hindi naman namamana ang galing, no? Aasa na lang talaga din sila sa pangalan nila, tapos wala na nang binibigay na performance dahil sabi nila, okay naman, nanalo naman tayo. Pero yung mga nauna sa kanila na nag-build ng political capital at nagsole, hindi na pumoko sa particularistic, no? Nagbuhos ng panahon sa mga national bills. May mga ganun talaga, no? Kaya nga interesting, kaya yun, maganda rin pag-aralan yung mga ganun, no? In fact, maganda rin pag-aralan yung baka kasi natatakot sila kung bakit patuloy na particularistic. Dahil halimbawa, kung natanggal ka sa poder, no? Dahil hindi ka na bumabad sa ano mo sa constituency mo. Pag hindi ka particularistic, nagpanukala ka ng national bills, di ba? Hindi naman yung makakatulong sa boto kung typical na kandidato kasi gusto ng tao yung nakikita nila, basketball court, kalye, lamay, scholarship. Ganun yung mga ano. Makakabalik ka ba kung halimbawa matalo ka kung dynast ka, di ba yan? Doon din yan, empirical question din yun. Okay, thank you, Prof. Alicor. Sir Georgie, Prof. Aris, may sasabihin pa kayo or may dadagdag kayo before meron pa bang call-in some people who wish to ask questions? Kung wala na. Jean, it's not a question, it's an answer to some of the questions kanina. Sure, please. Okay, Prof, we would like to recognize Prof. Ella Atienza. Hello, thank you, Jean. Good evening sa inyo. Siguro isang dagdag lang, kasi may tanong kanina bakit ibinoboto pa rin ang sa local level, lalong-lalo na ang mga political dynasties. Ang isa sa mga dahilan dyan, dahil mahina yung public service, mahina yung quality ng public services natin at hindi malakas yung bureaucracy natin, both at the national and local level. Kasi yung mga inaasa, yung dahilan ng clientelism, yung sinasabi natin na patronage, yung pagpapa-ospital, scholarships, kung maayos yung public services natin, kung maayos yung public healthcare system natin, yung pagbibigay, walang pinipili na mga taong bibigyan ng ayuda, kasi basta constituent ka, entitled ka sa ayuda at maayos yung serbisyong na ibibigay. Merit system hanggang sa local level, yung ating mga local bureaucracies ay hindi pupunta ang mga tao doon sa mga political dynasties kasi binibigay na yun. Trabaho kasi yun ng estado, yung public healthcare, public education, yung social services, yung PhilHealth, kung maayos lang ang pagmamanage ng PhilHealth. So parang dahil mahina ang bürokrasya natin, mahina ang implementasyon at mababa ang kalidad ng ating mga serbisyo, ang nagbibigay parang private. Nagiging private provision na ito ng mga political dynasties. Isang dahilan din bakit nagtatribe yung ibang political dynasties at the local level ay dahil may view kasi ang maraming mga at lumalabas din to sa tendency ng mga tao na ang tingin natin ay hindi gaanong importante ang barangay level, ang SK level. Kaya dun sa mga pag-aaral ng mga nakaraang eleksyon, pwede natin pag-aralan ngayon, nagsisiksikan ang lahat na tumakbong presidente, vice president, senator, congressman, party list, national lahat yan. Pero ang daming uncontested seats sa barangay level, sa SK level, at sa municipal level. At may mga lugar na iisa lang, yung member lang ng dynasty ang kandidato. Hindi pa fully appreciated ng marami na kahit unitary yung system natin ay lampas na ng 30 years na devolve at may pwedeng magawa ang mga nasa local governments. Kasi pati nga sa pagpasa natin ng anti-dynasty, laging national. Diba? Hindi napansin ng mga tao na nakalusot sa SK level. Actually, kung hindi nagkaroon ng pandemic, ang isa sanang proposal sa constitutional reform nung 2020 galing sa DILG ay mag-introduce ng anti-dynasty provision sa local government code even at the barangay and municipal level, kaya lang na-shelve yun, di ba? Siguro panghuli na lang, dun sa punto kasi na laging sinasabi, binoboto naman ng mga tao yan. So democracy pa rin, di ba? Sabi ni Senator Alan Peter Cayetano, sabi ni Erwin Tulfo,
binoboto naman ng mga tao, so hindi ito dynasty. Choice ng mga tao yan. Pero kung titingnan natin, when it comes to free, fair elections, kasama pa rin doon, free, fair, and competitive elections. Ibig sabihin, may malinaw at maayos na choices ang mga tao. Kung laging dynasties ang choice ng mga tao, walang competitive choice. So talagang totoong na co-constrict nila yung space for competition, kahit sabihin natin na nagpapatayan sa national level kasi marami nagpa-file, pero marami dito sa mga nag-file, later on madedeclare sila ng COMELEC na nuisance at karamihan dyan ang matitira pa rin ay yung mga member ng dynasties, lalong-lalo na sa local level na sa ngayon ay mas dominant pa rin ang mga political families. Ayun lang. Nagtataka nga Maraming Oo, thank you so much, Prof. Ella, for your inputs. Nagtataka nga rin ako kung bakit anong meron, ba't ang dami yatang gustong-gusto hayok na hayok. magpolitika. Oo. Hindi ko rin na maintindihan. Okay, so kung wala na pong mga tanong, I think our discussion ends, and maraming salamat ho sa inyong lahat for joining at for taking time to listen to us at sa mga nagtanong. Salamat din sa mga colleagues ko na andito at yung pumayag na mga maging speaker. Thank you also to Elise Mendoza and to Enzo de Borja for helping us putting this up. Talagang madalian lang ito over the weekend. So, Elise and Enzo, meron kayong sasabihin? Yun po. Thank you so much po sa lahat for a very lively discussion. And please, asahan niyo po na may future spaces pa po ang UP sa Halalan and the UP Department of Political Science as we go deeper into the election cycle. So this ends our space po for tonight. Don't worry sa mga hindi po nasimulan yung space. We will post po a recording of this sa Facebook and other podcast sites po na pwede po naming ma-access. So maraming salamat po sa lahat at magandang gabi po. Thank you po. Thank you. Thank you po. Thank you.